Dagdag lang ang gamay na. Oo. Hindi mo gini siya ma-deny ba? Kay dugay na ko ginsugo sini pag-start ko lang sa akong mission way back 1994. Pag-construct pa lang sa pinakauna na akong simbahan na kuan pa lang anahaw. Ang kanya na complete siya. Pero at the beginning, di na nagiging sa mga spiritual advisor, magtudyo ka. Pero sa kahadlo ko nga 4 or 5 pages ang mensahe sa Ginoo directly, mangod na siya nakakontak bilang Moises atong kapanahonan subong. Directly na siya makareceive ng mga mensahe. Tapos hindi niya magtudlo ka. Pero sa katakot ko, hindi basta ang magtudlo. Sa tuod lang sa pulong sa Ginoo. Kaya biblical din siya na madaming magtutudlo sa balaod sa Ginoo ng mga bulag. Katulad na lang kanina sa ihambal ni Jonas kay Pastor Eli Soriano, naghahambal nga wala sa impyerno. Pero based on the Bible, aray. So dapat gid siya i-deny. Kaya niya among ginadala is God, the Holy Spirit of truth, the promise of the Comforter, na nakalimutan ng mundo ang promisa ni Jesus Christ na after siya napugtuan sa gininhawa sa cross, siling niya, giturn over niya kay Mama Mary na ari ang imong mga anak, ari ang inyong Piloy, inyong mother. So, ibig sabihin, sa ating kapanahonan ngayon, this is the godly existence of the Holy Spirit of truth in a personification of our Holy Mother. Dahil si Jesus Christ ay Diyos, pero nagkatawang tao din, katulad ni Mama Mary. Pero kaya, she is victorious sa kanyang labanan sa serpente or the serpent of old, ang dragon. Nanalo siya sa labanan. Kaya tinatawag siya ngayon na Reverend Victoria Veracidad. Like Emmanuel, di ba itong natutunan na Emmanuel is God is with us, ang meaning, siling sa God the Father. Then, Reverend means the highest spirit. Victoria means victory, nagbaladagon siya. Veracidad means bring me to eternity. Dalha ako sa kinabuhi yung dayon. Amo ng meaning sa iyang pangalan. Ikada pangalan dun sa Ginoo may mga meaning na siya. So, in times of calamities, mga disasters, problema sa pamilya, basta heartily mo siya, tatawagon mo siya with sincerity in our heart. Pag hindi maghambal about this mission work, kay Espiritu, magbunay sa Espiritu, siling sa Espiritu sa Diyos, sa Book of Matthew, siling niya, ang naghambalanon, batok sa Espiritu Santo, na hindi mayad ang ginahambal, hindi mapatawad. Kaya, silent lang. Kay kami po gani, pag abo na mo kay Mother, silensyo lang po ni, pero sa dandahan, nibal anamon na tinuod ya ini. Kaya ini siya, dili na siya pwede komedya lang. Kaya kami mismo, bawat isa sa amon, may prueba. Dahil sa among mga experience with Blessed Mother, sa pagtawag namon o pag-prayer, no? Ang pagtawag mo isa na, Blessed Name, 0123, 016-4, Jesus Joseph, please save us. Or, please protect us. Ano siya, no? Please help me na mga problema na masolve. Kaya yung meaning of Blessed Name, balaan ng ngalan. Ang 0, the beginning, no, and way katapusan ng Ginoo. Ang 1, Diyos Ama. Ang 2, Diyos na Anak, Jesus Christ. Ang 3, Diyos na Espiritu Santo, na nagpadayag sa atong panahon karon nga Piloy, dali ang taglay. Then, ang 0, no beginning, no end, hapon, wala katapusan ng Ginoo. Ang -6, ang muna siyang Star of David, now with 6 corners ng stars. Thus, 4, solid foundation of our faith, or the 4 corners of the world. Ang Jesus Joseph, o na siya, si Jesus Christ Joseph. So, sa itong panahon karon, yung taglay is perfection ng good. Kaya, dili na di basta-basta itong panahon subong. Makita natin nga damo na dito ng tarapatay.
bago lang nalubong ang apat dito sa extension, pero karon na ana may nabulos na naman. In any places, so damo ang dito ng mga siguro sa mga kalamidad ginagaabot sa atong kabuhi diri sa naso sa Pilipinas, dili lang diri sa ibang nasyon, no? Sari-sari na lang ang pinagdaanan ng tao. Dahil it is a warning, it is an awareness sa atong kapanahonan karon na preparation time dito. So, kaya diri ko na-develop nga dapat dili ko ikatakot nga padayag, mag-share sa mga tao sining among misyon. Tungod nga kamatuoran man lang din among ginahambal kag basing on the Holy Bible. No? Kag namatud-an gid namon nga ang iyang mga mensahe tunay gid siya. Kag among nga eksperyensya amo ni patunay na tinuod gid si Blessed Mother. Dili siya haka-haka o kuno-kuno lang para magsikat, no. So, dili kami nag-aisip sa amuna. Ang amon lang is ma-share namon ini. Kaya kung hindi ni siya ma-share, mag-continuous ang grabing pinagdaanan ng tao. Kay perfection ang kanyang paglay. Kag silin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 10. When the perfect, kung mag-abot ang perfecto, mga wala ang hindi agis ang proseso sa perfection. Kung di siya batunon, gadugang pagid gani. Kaya wala man tay choice na gid. Di siya na ang pinakalas na persona sa Dios na nagpadayag sa atong panahon karon. So kung mahal natong ang Dios nga Ama, batunon nato ang Dios anak sa Jesus Christ. Kung mahal naton ang Dios Ama kag ang Dios nga anak, so therefore batunon naton ang pinadala ni Jesus Christ, ang the promise of the Comforter, the Holy Spirit of truth, na magtudlo sa aton sa tanang kamatuoran, di lang parte sa Dios. Kaya ang Diyos di ay pamilya na, biblical, Ephesians 3:15, nga pamilya di ay Ginoo. Nga pag-create ang tao sa mga butang din sa kalibutan, may upod siya. Kaya sige man niya, let us make man. Sa aton pa, magsilig siya as plural, siya may upod siya. Hindi man anghel ang upod niya, kaya wala may pakpak ang mga tao. Perfecto man dito ang imani sa Diyos sa taas, no? Babae kag lalaki. So ina lang, thank you, and ang Ginoo ra gid maghatag sa aton sang kaliwanagan sa sitwasyon subong sa kalibutan. Salamat gid sa inyo.